isang malaking awesome and thank you so much guys. Maraming salamat sa inyo at of course maraming salamat kay Papa Jesus and of course nandito yung asawa ko na nanonood ngayon. Big shoutouts. And guys, congratulations nga pala. Nag-dump na tayo sa wakas and everyone was expecting na hindi, tutuloy pa to. Hindi, so bullish na to, etc. Blah blah blah. So, hindi na nangyari. Okay? So, what's gonna happen next? Ano nang mangyayari? Okay, ano na yung natin? Ano na yung mga susunod na move natin dito? Okay, so ayun yung mga pag-uusapan natin. And of course, pwede kayo magtanong sa akin. Ito na yung live na pwede kayo magtanong. Okay? Magtanong na kayo na magtanong. Okay, kasi dito, ano ko na, sasagutin ko lahat. Okay, wala tayong iiwasan. Pero, i-reveal ko rin sa inyo na yung next move natin is going to be bloody. Okay, pero malapit na rin naman na. Wala naman na rin tong sobrang dump, no? Hindi na tayo yung sobrang dump na ini-expect ng lahat. Pero, we're just following price action. Okay? And wala nang masyadong wala na talagang masyadong crazy dito. Unless, yun yung sinasabi ko, fundamentals, no? Fundamentals lang naman susupalpal sa atin dito. Yun yung kahinaan ng dalawang indicators natin dalawang panukat natin, which is sentimental pati technical analysis. So, yun lang naman dalawang bagay na susupalpal sa atin. Wala nang iba. Okay? So, ngayon, ito lang masasabi ko sa inyo. Okay? Sabihin natin, pagpalagay na lang natin, okay, na walang bad news, okay, still, it's gonna be bleeding. Okay? Kumbaga, dahan-dahan to babalik ng 15K. Okay? So, 115K. Kailangan nyo bumalik doon sa level na yon. Okay, so whether you like it or not, okay, it's just how it works. Okay, it's just how it does. Okay, so big shoutouts, chart ka ngayon also. Oh yes, mag-chart tayo. Kung magtatanong kayo guys. Okay, big shoutouts kay Drode, Maala. Yan, big shoutouts kay Ayan. Big shoutouts kay Overflow. Big shoutouts kay Kyle. Yan, mga admin natin. Big shoutouts kay Master Gray. Yan, kay Big Fella. Big shoutouts kay Dom Crypt. Ayan. So, guys, okay. Kung may mga tanong na kayo, ngayon na kayo magtanong, ipunin natin yung mga tanong, sasagutin ko yan isa-isa. Okay, so habang nagdadaldal ako dito. So, kahapon sinabi ko sa inyo, di ba, magkakaroon ng manipulation. Part 1 and Part 2, sinasabi ko na sa inyo. We will be going back. So, I don't know. Nasaan kayo nun? Anong ginagawa nyo? Okay, so sinabi ko na, nandito pa lang tayo nun. 122, naglalaro tayo sa 123. Okay, ang ganda na ng selling pressure. So walang nakakakita ng divergences, walang nakakakita ng patterns, walang nakakakita ng mga importanteng bagay na dapat natin tinitingnan. So kahit itong mga sell wicks na to is a very trusted indicator or candle patterns na kailangan natin tignan at dapat natin pagkatiwalaan pag nasa mga crucial areas tayo. Katulad na ito, crucial area to, dapat pinapakinggan natin. So, the moment that we had this as well, yan yung nangyari. So, ngayon, yes, I trust this market to retrace at least 121 or at least 120. No? So, sundutin niya yung level na yan kasi nandun din yung mga resistances natin. Kailangan natin yun. Okay? Pero sobrang bearish na ito pag hindi to umangat ng 120. Okay, so nevertheless, this is still on the way to its bearish move. Okay, walang bago. Okay, so we've been predicting this move na bearish. Okay, but since there is manipulation, sinabi ko naman nga sa inyo, dapat hindi na to umangat ng 120 pero umangat pa rin siya, pero hindi ako magpa-panic buying tulad nga sinabi ko sa inyo. Okay, pero dahil gusto ko kayong masundo, okay, ibinibigay ko sa inyo yung situation na paano kung ako kaya yung ganon na sa top ako bumibili, anong gagawin ko. So binibigay ko sa inyo yung situation, kaya binibigay ko sa inyo itong mga charts na ganito wherein hindi naman na dapat kami nag-worry sa puntong to, kung lalo na kung buyer tayo nung dito sa level na to. Okay, nung nandito tayo sa level na to at nung nandito tayo sa level na to. So, ang dami nating good buying zones. We're just buying the confirmation, the unique confirmation na sinasabi ko sa inyo. Diba?
pansinin nyo na pare-parehas lang lagi yung patterns na pinagbibilihan natin. Laging confirmation lang tayo. Hindi man sobrang bottom, okay? Hindi katulad ng ginawa ko dito, okay? Pero yung baga safe na sasabihin ko sa inyo na, oy, bili ka na, okay? Kumbaga hindi ako matatakot na titingin-tingin ako sa market para lang sabihin na mali ba ako, tama ba ako, parang ganun. Baka mali ako ng sinabi tapos idinamay ko pa to yung mga nagsasubscribe sa channel ko or sa Meraki mismo, no? So ngayon guys, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Si Google, no, ni-manipulate niya na yung market. Binabawasan niya yung visibility ni Bitcoin sa algorithm. Okay, chismis lang to, hindi to accurate, okay, pero sinasabi ko lang sa inyo, okay, na si Google, okay, nagkakaroon siya ng scrutiny or this is a war against self-custody. Okay, pag sinabi natin self-custody, ikaw na yung nagmamayari, ikaw yung nagko-control, ikaw yung namamagitan sa sarili mong pera. Okay, ikaw ang naghahawak, ikaw ang nagmamanage, ikaw ang nagfa-finance, ikaw yung lahat. Okay, self-custody. Pag nawala, na-hack, kasalanan mo. Ganun lang kadali. Kaya nga ayaw ng mga tao to 80% of the time, okay, they always find a reason not to have a self-custody wallet. Why? It's because wala silang masisisi. Okay, katulad sa FTX, kahit ganun din naman nangyari. O sige, bigay natin sa FTX Luna, etc. Sige, yung kay Luna. Self-custody wallet, biglang nawala si Luna. Okay, sisi mo pa rin sa sarili mo. Kunyari, sabihin, kaya ayaw ko mag-self-custody kasi may mga ganyang sige, FTX tayo. O, nag-FTX ka, pinatunayan lang din na hindi ka safe kahit saan. Imahinasyon mo lang yung safety. Wala talagang safety sa mundong to. Okay? It's either you risk or you lose. Okay? Without risk, you will never win. At lagi mo na lang sisiksikan ng fate yung mga ganitong bagay. No, substance, kumbaga sa substance sa Tagalog, pupunan mo na lang to ng faith or pananampalataya, kasi wala na nagawa mo na lahat. Ano pa bang gagawin mo? Wala na. Faith. Okay, you just put faith in it. Okay, so ngayon yung kay Google, binan niya yung unlicensed Bitcoin wallets in the US. So mapapansin nyo rin yung mga viewership ng mga crypto influencers dati, 50 tayo, 50 tayo, nag-recalibrate yung algorithm ni Google. Wala na yung mga viewers na naman natin. No, wala na naman sila dito. So kahit nandito tayo, 50 pa din. Ngayon nung manipulation for the last 3 days since yesterday and the day before yesterday, okay, wala na yung mga viewers natin. Hindi na tayo na-offer, wala nang pumupunta dito. Okay, nevertheless, lagay ko man XRP, no? Wala talaga. Okay? Kasi nga, manipulation na talaga to. Okay? Ganchuhan na talaga to. Okay, so, yan. Guys, Innocentes, big shoutouts kay Damon Ligaw, big shoutouts kay Mang Pepe. Guys, isa-isa lang tayo ha, wag tayo sugapa. Sabihin ko sa inyo, kahit admin kayo, wag tayo sugapa ha, isang asset lang tayo. Give chance to others tayo. Isang asset lang ha. para hindi maumay yung ibang viewers, pati yung nag-aabang ng chart. Okay, abax lang muna kung suwi lang muna ha. Ganun lang tayo, isa-isa lang tayo. Okay. So, ngayon dito sa Ethereum. So, meron tayong buyer si Ethereum, no? Grabe, 500 million held strong yung price ni Ethereum. So, what does happen here, Sir Oso? Ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi na ito bababa sa 4,000. Okay, magpustahan tayo dito. Okay, hindi na ito bababa sa 4,000. Okay? So, bakit? Okay, protected na ito Maniwala kayo sa akin. Hindi na ito pwedeng bumaba sa 4,000. Kundi, crypto bear market to para sa Ethereum. Okay. So as per price action, kitang-kita naman na natin. Okay, this is a chance for us to really break out the market. Okay, so meron tayong ilang days. Okay, almost
300 days. Okay, 300 days of strength. Kumbaga, meron tayong cup and handle strength. Okay, na hindi natuloy. So, basically, kailangan na nito ma-push. Okay. So, ngayon, marami nagsasabi inverted head and shoulder para lang daw maging ano. So, sige, bigay natin yun. Pwede. Okay, manipulation-wise, pwede tayo pumasok 3,700. Okay? So, yun na naman. Sir, also, sabi mo, hindi na yung bababa 4,000, etc. Eh, yun nga yung sinasabi ko eh. Hindi ko naman hawak si Google na magbabaning siya sa Bitcoin. Hindi ko yun alam. Okay? Technical analysis lang yung pinagana ko. At malinaw doon na nakalagay doon na magkakaroon tayo ng manipulation zone. Okay? So, nakita agad natin siya before pa ni-release yung balita sa Google. Okay? Before ko pa nakita yung balita sa Google, before pa na-post sa Meraki yung Google thing na yan. Okay? So, tama tayo. The best exit point is, okay, the mid-August. Diba? Nasa Meraki din yun. Sinabi rin yun sa Meraki. So, sabi ni Elmer, ni Merskov, sabi niya, so, Sir Oso, mid-August pala is the best buying, is the exit para mag-revise sa September. Malaki yung chances na ganun yung maging situation. Why? It's because we're just looking at technical analysis and sentimental eh. Okay? Boss Oso, nasa US ka ba? May tanong sana ako kung anong gamit mong futures trading. Salamat po, sana mapansin. Sinagot ko na to dati sa sa banning ng SEC or SEC. Hindi na issue yan eh, yung sa SEC nyo. Kumbaga engagement farming na lang yan. Okay? So, ang ginagamit natin is DDX or Hyperliquid. Dalawa lang. So, DDX, Hyperliquid. Dalawa lang. Okay? So, high stake spot na parang futures is GMGN. Yun. Yun lang ginagamit ko. Okay? Wala na akong ibang ginagamit. So, lahat yun VPN lang yun. Mabilis na VPN lang yun. Malvad ginagamit ko. Ito. Ayan. Ako kita sa stream. Hindi ata. Sige, iyaan ako. Ipapakita ko. Ayan. Kita ba? Ayan. Malvad. Minsan kumakonect ako sa Hong Kong. Kasi mabilis din eh. Ito lang to, $5 lang to every month. Sobrang laki, ang lakas niyan na VPN. Quantum resistant yung VPN na to. Okay, so ngayon guys, balik tayo dito sa chart natin, ha. Ito yung sinasabi ko. It should really go up already to 6,000 or at least 5,900. This is the new psychological level. Okay? So, malaki yung chances na hindi muna tayo bumaba. Mauna muna tayong bumasok dito sa level ng 5,900. Okay, bakit? Hindi pa naman kasi hitik na hitik tong moving average natin. Okay, nag-golden cross na tayo. So, this is the best opportunity for us to take advantage whatever. Okay, sabihin natin whatever is in your Ethereum bag. Sabihin natin, okay, buyer ka dito, etc. Oh, take advantage mo tong zone na to. Distribution zone to. Okay, this is very normal na mag-distribute dito sa 5,900. Okay, para masabi natin na okay, 'di ba? Na okay, ano na to, diretso na to, pababa mo na to. Okay, so kung bullish talaga to, bullish lang, edi dito lang yung retrace niyan, 4,100. So dun pa rin yung thesis ko, hindi tayo babalik sa 4,000 below. Okay, mahirap tayong pabalikin dyan. Guys, mahirap yung natin, algorithm natin, ha. Tulungan nyo naman ako, 8 likes lang kayo, tapos 22 viewers kayo. Malaking tulong sa akin yung magda-like kayo, kahit tas aalis kayo, okay lang yun sa akin. Mag-drop lang kayo ng like, yun lang yun, ganun kabilis. Tapos tadtarin nyo yung heart reacts natin. Wala na si Toshi dito, no? Hindi na nanonood si Toshi. Like muna kayo guys, okay? So guys, may nagpapachart ng Suwi, no? Suwi. Sige, chartin natin yung Suwi. Ganda ng Suwi ecosystem eh. So ginawan ko to ng document din as well. So makikita nyo to, yung prediction natin, kala ko magsa-slide pa tayo dito, tapos tsaka tayo aangat.
So basically, it's a lower high. Okay, hindi siya nag-produce ng higher. Okay, or at least pantay para makita natin yung hidden bullishness, no? So wala tayong ganun. Okay, so wala tayong makikitang divergence diyan. So ngayon, okay, sa SUI, ito lang masasabi natin. Maganda yung yung ecosystem ng SUI. Okay? Ang problema ay may problema lang tayo sa SUI. Okay, ang problema is hati yung nito, players nito. So when I say players is we're looking at yung mga meme degens na tinatawag. So nasa pa rin sila nasa, kumbaga nandun sila sa tinatawag na parehas sila naglalaro sa SUI. Okay? Pero mas malaki yung bugs nila sa Sol. Okay? Parang ganon. Yung magtatanong ba dyan? Tanong lang kayo guys ha. Okay, so may alam akong chismis sa SUI. Okay, pero hindi to confirm, baka katulad ng sinasabi ko, chismis lang to. Okay, so ngayon tingnan muna natin tong Fibonacci bago natin tong i-proceed tong chart, yung natin, yung sa chismis natin. So nakita natin ng retrace na siya dito. Okay, so ano ibig sabihin yan? Bearish to, malaking bearishness to. Okay, so kung babalik ta rin natin to, sabihin natin dito natin to gagawin. Okay, ganyan. Tapos ito dito. Babalik ta rin natin siya ha. Okay, nakikita nyo, dinikitan niya na yung level na na hindi natin gustong dikitan nitong price na to. Okay, saktong-sakto siya dito sa white line. Okay, so itong white line na to, okay, indicates na pa naglaro siya dito sa level na to at ayaw niya umakyat sa 3.9, babagsak to papunta sa 236. Okay, magto 2.7 to. Why? It's because nandito din yung fair value gap natin. Okay, malaking chance natin na bumalik tayo dyan sa ilalim ng moving average na to. Okay, so something is about to happen with cryptocurrency right now. Ito yung tinatawag na the reset. Okay, reshuffling to ng tinatawag na money, the money flow. Okay, or yung tinatawag na the crypto rotation. Okay, so the question is, where are we rotating? Ito na, dito na mga nganak ng narrative. Ito na yung mga times na may mga nganak ng narrative, okay? So, ask ko lang po, babagsak ba ang market today? Hindi today. Okay, hindi pa today yan. Okay, kasi everyone is anticipating it already. Okay, so nakita nyo tong na to, channel na to. So, 1, 2, 3. Okay, so ito 1, 2. Wala pa yung 3. Abangan nyo yung 3, tsaka kayo bumili. So, anything above $3 papuntang 3.1, okay, is a best buying opportunity. Okay, for SUI. Okay, so, bala kayo kung hindi kayo maniwala, sa inyo yan. Okay, wala akong dyan, wala akong kaso sa inyo dyan. Kung yan yung trip nyo. Okay, sa akin, china-chart ko lang. Okay, hindi ako nandito para sa aliw nyo. Okay, and ang piniplease ko dito ang Diyos. Okay, so, sinasabi ko lang yung binigay sa akin talent ng Diyos. Okay? Ibibigay ko lang to na ibibigay sa inyo. Nasa sa inyo na kung kukunin nyo bilang tinapay sa lamesa. Okay? So, lampaki kung sabihin nyo, mali ka. Ganun talaga nagkakamali talaga sa charting. Okay? Bibigay ko pa rin to sa inyo. Di pag tama tayo Sobrang lakas ng tama natin. Ikaw ba? Lakas ba tama mo? mali. Sorry. Hindi ako nakaaway. Joke lang. Mali pala yan. Maling tanong. Okay. Ang lalim pala ng buying zone ko. Thanks. Anyways. Okay. Anyways, let's move. Okay, so ito yung chismis natin dyan. Okay. So, chismis ko sa SUI. Okay. Yung SUI, finlip niya yung Solana sa daily active users. Okay. Ito yung sinasabi ko. Hati tayo. Okay, hati tayo ng users pero same users pa din. Wala tayong tinatawag na new users and loyal users ng SUI. Oo, okay, we already beat the daily active users. Pero ilan ng daily active users doon na nasa Solana din talaga. Nasabay naglalaro. No? The socials are very hyped about the SUI's DeFi summer na tinatawag. Okay? So, DeFi summer is buying spree. Okay? And
yung mga users natin nag-speculate sila about sa $5, which is muntik na mangyari. So nag-speculate sila, hindi nangyari. Why? Bakit? Ang taas kasi nung nila kahunghangan nila imposible talaga yan maabot, guys. Okay, kahit ako siguro kung ako i-charting ko to, malayong malayo yung sinasabi nila na hindi, yan na, sure na yan, sure na. Diyos ko, ang layo nung delusional nyo para masabi nyo na doon tayo papasok. Okay, it needs to retrace at least sa 3.2. Okay, ayun na yung safest, okay, biggest and better buying opportunity natin. Okay, masarap na bumili dyan sa 3.2 pababa, anything sa 3 to 3.2, best chart na yan na masasabi ko, okay, buy na tayo dito. Okay, sabihin natin sakalin pa natin, no, wag natin isama yung yung manipulation, yan. So doon talaga lumalapag yung natin sa box na to. Okay, gusto niyo bumalik dito sa level na to. Okay, kung bullish talaga, edi hanggang 3.1. Okay, sige. 'Di ba? Sabihin natin super bullish, okay? Dapat hindi siya babagsak ng 3.4. Okay? So pag bumagsak pa to, okay? Pero paano natin malalaman, Sir Oso, na hindi na nga babagsak sa 3.4 pababa? Magko-consolidate to. Tapos ang consolidation mo, dapat may pataas kang wicks. Okay? Ibig sabihin yung wick mo, higher low. Okay, higher low. Hanggang sa pumasok na ulit siya dito sa 618. Okay, ayaw na niya bumagsak. Okay, tapos lumayas na siya dito sa trend line. Diba? Ganun dapat ang chart natin dyan. Okay? Hindi yung hocus-pocus lang. So, ito yung nakikita ko. Okay? So, may nagsabi, kinayod ng manok yung chart natin. Itong gumagana para sa akin, bibigay ko sa inyo. Hindi ako nandito para magpapogi sa inyo. Nandito ako para ibigay sa inyo yung nakikita ko. Gusto ko i-deliver sa inyo as much as possible. Diba? Pa-chart po sa Lana. Aabi daw. May iba nga, Sir Oso, nagcha-charting tapos kinokontra ko palagi. Nako. Oy, di ko mo ibibig mo. Baka kayo. Mapaaway kayo dyan, ha? Okay. Ayan. Team Replay, big shoutouts kay Elmers. Yan, isa sa mga pinakamalalaking investors ng natin, channel natin. Laging paldo sana sa futures. Okay. Ano to? Hindi, Avax muna tayo. Avax. Wait lang, ibang Avax to. Yung sa sa banyo. Yung mentol. Ito tayo sa Coinbase tayo. Kasi Coinbase ang may malaking Avax Okay. So, sa Avax natin, parang mag-aano pa to. Okay. So, kumbaga sa chart, okay, dudulas pa to ng konti. Pero may mga levels ka na sana hindi bumagsak dito. Pero syempre, hindi kayo masusunod. Ganun talaga. Okay? Pero kung titignan nyo, squint nyo yung mata nyo. Squint nyo. Okay? Huwag nyo masyadong pahirapan yung sarili nyo, ha? Gagawin nyo ganito. Yung mata nyo, squint nyo ng konti. So, nakikita nyo, di ba, na parang, may kamukha to, Parang ganun. So, kukunin natin yung kamukha niya. Ito yung kamukha niya. Nakabaliktad nga lang. Diba? So, parehas sa parehas, two taps. May patusok ka. So, hahabaan lang natin ng konti ito. Gaganyanin lang natin para magkamukha sila. Okay? So, the question is, what are the chances na totoo din to? Siyempre, titignan mo sa flow, sa money flow. Okay, parehas. May parehas ka dito, pero nandito siya. So, ano yun? Paano yun? Pero also, so, question is, divergence pa siya? Hindi siya divergence. Hindi siya bearish divergence. Hindi rin siya bullish divergence. So, nakatago to. Okay, so ibig sabihin, patay ang traders, pero meron. Okay, hindi natin pwede sabihin wala talaga. Okay, so ito na yung sinasabi natin na the layer 1. Okay, the layer 1 era.
Okay, so magkakasubukan na ng mga layer 1s dito. So kung ang bugs mo ngayon ay layer 1 at nagbebebenta ka kasi natatakot ka sa market, bahala ka sa buhay mo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys. May chance tayo na bumenta, may chance tayo na bumili, pero may mga punto tayo na hindi nyo dapat binebenta tong mga assets na to. Sabihin natin XRP, sige, nevertheless, kung ano man yan, kung ano nasa isip nyong delusional kayo, kung gusto nyo mag-XRP, pero papasok yan at magpapump yan. Bakit? Kasi nasa layer 1 narrative tayo. Okay? Yun ang kinagandahan dito sa Oso de Chismoso. I tell you guys, when is and where is the narrative, okay? Because it was vested to me by God, okay? Pinapakita lang sa akin yun by just reading the news and reading between the lines, okay? May tinatawag na dinidiscern sa akin ng Diyos, pinapakita sa akin ng Diyos, okay? Kayo, hindi kayo maniwala, sige, nasa sa inyo yan, pero it works for me, okay? And I buy the bags na sinasabi sa akin ng Diyos. Titignan ko, okay, nakita ko, okay. Hindi ko binasa yung white paper, pero okay, Lord, ito ba gusto mo sabihin sa akin? Sige, tingnan natin. Tingnan natin, totoo to. Baka chismis lang yan. Okay? So, syempre, ngayon, nakikita natin dito sa Avax. Guys, wala naman nagbago sa Avax eh. Okay? Aggressive to sa gaming. Yun na yung masasabi ko sa inyo. Ano yung pinakamalakas nilang bagay? Wala sila sa DeFi eh. Mahina talaga sa DeFi itong Avax. Okay? Kahit anong pump nila, anong chismis nila sa DeFi, okay, pagpalagay nila na anong nun, sabihin, Sir Oso, anong ibig sabihin mo doon? Ito lang sasabihin ko sa inyo guys, okay, pangit talaga DeFi ng Avax, kaya hindi sila pinapopulate, okay? Kaya ayaw nilang siksikan sila, ayaw nilang pasukan ng bagong pera is because mga lolo yun mga lolo na tito, mga tito at tita at mga mga ninang ang bumibili ng Avax. Okay, isa na tayo dyan. Okay, pero hindi ako tito. Yung sasabihin ko sa inyo. Oso bear ako. Okay. So, ito yung sasabihin ko sa inyo. Guys, itong Avax, malakas sila sa subnets na tinatawag. Okay, may tinatawag tayo the super fundamentalist na tinatawag. Okay, malakas na to. Malakas na fundamental aspect ng ng narrative na to is pag pinag-usapan natin subnets. Okay? So, isa to sa pinaka number one choice ko. Okay? Pagdating sa subnets. Okay? So, ano yung subnets? Okay? So, ito. Isipin mo na lang, ha? Ako, tropa mo. Sabihin natin. Ba't ako na naman? Never mind. Ganda na lang. Mas madali. Okay? Pag sinabi natin subnets, ganito. Si US, okay, dediretsahin ko na kayo ha para maintindihan nyo. Habulin nyo na lang ako. Si US, diba? Gusto niya magtayo ng network for the government. Okay? Ngayon na nasa open network tayo at nasa open source or nasa blockchain or nasa decentralized tayo at open access for everyone, how do we keep secrets? How do we, save secrets from the state? Okay? To protect them from their emotions. The solution is subnets. Okay? May pinakamalakas na subnet sa buong cryptocurrency. Kahit magbardalugan tayo dito, one to sawa, aralin mo yung subnets. Okay, hihimayin ko sa iyo subnets ng Avax kung bakit siya ang pinakamalakas at pinakamabilis at pinakamadaming subnets sa kayang i-produce. Tapos sa isang kisap mata mo, makikita mo na ang magmamay-ari ng Avax ang siyang mamumuno sa larangan ng subnets at layer 1. Okay? Ganun ko siya tignan. Okay? Ganun kalakas yung subnets ng Avax. Okay? Pero syempre, hindi ako magpapaka-technical sa inyo kasi nakaka-board naman yun at mahaba yun. So, marami pa nagtatanong dito, no? So, si Tito, matanda na. Sinong Tito? Wala kayo dyan. Wala ako dyan. Hindi ko kilala yan. Salamat po sa share. Hindi, binigay ito ni Lord. Good PM uli, sir. Sana po i-signal niya na rin kaming mga subscriber niya na dapat na ba kaming mag-buy or sell para makasabay sa inyo. Ay, negative, boss. Hindi ko to gagawin. Negative, ginawa ko to dati. Hinaway niyo ako. Ginawa ko to din dati. Hindi kayo nakikinig. Yun lang masasabi ko dyan. Okay? Give or take tayo.
Okay. So, yan, sila Elmers, sabihin natin, nagbabayad sila. Lugi naman sila, nagbabayad sila $60, nagbabayad sila $90 sa akin for 3 months. Humabol pa ng discount yan. Lugi naman. Diba? Lugi naman sila, nagbabayad sila. Kumikita sila sa shot call, tapos kumikita sila sa... Hindi naman yun yung laman ng channel ko eh. Hindi shot call, guys. Mag-aaral kayo sa channel ko. Okay? Makakalaya kayo sa ganitong sistema. Yun lang masasabi ko sa inyo. Okay? Ano ako, justice person ako. Kasi yung Diyos ko, mahilig sa justice eh. Lugi naman yung nililibre ko kayo, tapos sila, hindi. Pangit yun. Baka pinagsasampal ako ng itong mga to. Okay? So, yun nga, tuloy yung sinabi ko sa inyo, may chismis ako sa AVAX. Okay? Wala kaming AVAX masyado, pero alam ko kung kailan bibili ng AVAX. Pag tinawag na yung full blast government regulation sa cryptocurrency. Pag sinabi nila, infrastructure, we're hiring a lot of ganito, ganyan. Ano ko, AVAX yan. Maniwala kayo sa akin, guys. Yan yung chismis ko dyan. Okay? Tapos, ang kakabit niyan, humans AI. Okay? Siyempre, paano ko mag-hire? Diba? WorkX pa din? Baduy. Hindi kami kumita sa WorkX. Konti lang. Tama lang. Grateful lang ako kay Lord. Siguro times 6, times 5. Pero doon tayo sa safe, humans AI siguro. Doon ako hahanap ng tauhan kung sakaling kailangan ko ng worker or AI na kailangan ko. So, yan. So, sabi dito, AVAX, may question. So, sa AVAX natin, okay, pag nagsimula ang AVAX sa pagbuhos, bubuhos talaga siya. Yun lang masasabi ko dito ha. Hindi ko sasabihin na sure ako, pero sasabihin ko lang naman, no, na pag bumuhos si AVAX, buhos talaga. Okay? Para siyang kumbaga yung parang nag-aabang lang yung community niya ng lahat may pera dito sa AVAX. Okay? Kahit nga dito, nung sumikat bigla yung NFT, biglang buhos ng pera sa NFT. Diba? Kumbaga, nakaabang lang talaga tong mga to. Yan, so, inana natin ha, ilalagay lang natin, ganyan. Diba? Parang ganyan, no? Crossover na yan eh. So, tingnan natin kung magtutuloy yung crossover. Yan lang naman yung masusupalpal dito eh. Tingnan natin. Okay. So, ang next move, sabihin natin, gaganto muna yan. Tapos biglang, gaganyan yan. Iyahin lang natin yung sa charting. Diba? Pero, gaganyan ulit yan. Hindi pala. Angat na pala ito. Ganyan. Tapos biglang boom. biglang gaganyan yan. Tapos boom. Okay, babawi ito. Ganyan. Iyahin nyo lang to. Okay. Dito lang may hinto yan. Baka hindi na tumatuloy. So, magbabago yung narrative ng buying sa AVAX. Kumbaga. Pero, ang dami kasing gusto bumili ulit dito. Yun yung point ko dyan. So, kahit i-chart natin to sa Fibonacci natin, yung pinakamamahal na Fibonacci levels natin. Okay. So, ganito pala. Hindi pala pwede. Okay, ganyan. Okay, sabihin natin, sige, sobrang bullish, humabay na siya sa pat mong may racket, parang gano'n. Sabihin natin, nagka-racket na yung pat niya, diba? Dediretso na to sa 52. Okay, yun lang masasabi ko. Okay, dediretso na siya sa 52. Sabihin natin, sige, November, blah, 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 tapos December, January, February, ayan, ganyan siya. Okay, ganyan siya. Ganyan yung gagawin niya. Tapos, ascending triangle. Tapos, hanggang sa makabreak siya doon sa ascending triangle kasi na-expect ng mga tao na bearish ang ascending triangle, no? So, nagiging bearish lang yan pag nasa taas eh. Nasa baba siya ngayon eh. So, tingnan natin ano mangyayari dito. Okay? So, dyan na tayo makakita ng mga new moves. Diba? Ganyan. Biglang nag-support dito. Dito tuloy pa to. Ganyan.
So all time. Ganyan, 160. Pero isipin mo, makabili ka dito sa 20, sabi natin, maganda. Okay? Kasi nasa 24. Ayan, titignan mo anong take mo dyan. Magkano ang ano mo dyan. Oh. Di ba? Iisipin mo na lang dito magkano na lang kikitain ka dyan. Paano pag ganyan, di ba? So, ito, pagpalagay natin, 618 to. Sige, boom. O, di doon pa din. Di ba? 183, yung pinaka all time. Okay, pero ang pinakasagad nito is 135. Okay? Ganun lang siya. Ganun ko siya titignan dito. Hindi ko siya masyadong lalaruin na parang talagang sure na sure tayo sa price nito. Okay, pero oftentimes, this is just price action. I'm just following price action. Diretso itong ganyan dapat, supposedly. Yan. Okay. Ganyan. Ganyan ko siya paglalaruan. Okay. Nakaabot sa live mo, live ang member ng Team Replay. Ayun, big shoutouts kay Leotres. Antayin nyo na lang mamigay tayo 5 pieces Meraki. Ayan doon kayo makikita sa loob yung kasagutan ninyo. Yan, sana all. Sana all may loob-loob at kasagutan sa loob-loob. Okay. So, yan, guys. Yan yung AVAX. Ano yung next natin na asset? Hyperliquid. Hyperlane. Sige, Hyperlane. Hyperlane. Grabe yung charting ko dito. Baka ma-chart. Wala yan, huwag nyo munang chartin tong Hyperlane. Diyos ko. Sobrang bata pa na ito Sobrang bata pa na ito. Batang bata pa to. Huwag nyo muna tong Ayan ito meron dito sa Binance. Pinamp kasi ito ng Binance buwisit na Binance to O, ibabagsak na to. Why? Diba? Kita mo to? Rejected. Lower low, lower low, lower low. Nakita mo yung money flow, bumabagsak. O, walang planong mag-resist. Nakita mo to? Divergence. Diba? Paangat siya. Hidden divergence siya. Hindi pala divergence. Hidden divergence. Hidden bearish divergence. Okay? Kahit dito sa money flow, pati yung ating pera, makikita niyo yung volume, aggregated volume, wala babagsak talaga siya. Okay. So, delikado bumili, yun ang sasabihin ko. Yan. So, delikado bumili dito kasi naglalaro na siya dito Alam niyo naman yung play natin, di ba? Pag ang price galing dito sa level na to, okay? Tapos biglang bumagsak,